Welcome to Donmar TV News Channel. Grabe guys, itong Rappler at ang ABS-CBN pinakahuli sa trust rating ng most trusted news organization. Kawawa naman tong ABS-CBN at Rappler. Oh. Rappler, pinaka-last. Oh, ano ba yan? Grabe. Okay, pero bago natin itatalakay itong topic natin, don't forget to like this video. Okay? I-like natin itong video na ito para kakalat ito sa taong bayan. Okay? Magkalat ito sa YouTube natin. Okay? Ang Donmar TV na balitang ito, latest news natin. Okay? And marami ditong mga nanonood sa aking video na hindi pa nakasubscribe. Please subscribe to my channel, Donmar TV. Okay? Subscribe na. Okay? Subscribe na? Okay? Then like din. Naka-like na lahat. Okay. Para maraming makanood dito. Okay? Okay. So, puntahan natin itong balita natin. No? Ano mo, nakita ko ito sa Manila Bulletin. No? Tiningnan ko. Uy, mga media network. Okay? Mga mainstream media. Pagtingin ko, pinaka-last ang ABS-CBN at ang Rappler sa most trusted news organization. Okay, basahin natin itong balita na ito, okay? Ito yung yung ABS-CBN at ang Rappler, ito yung mga media, mainstream media na ayaw kay BBM, remember? No? Sa panahon ng kampanya, lagi nilang sinasabi na itong mga balita tungkol kay BBM, meron talagang description na anak ng diktador, o ganyan yung mga ano nila, anong napala nila ngayon? ABS-CBN at Rappler, pinakalas ang trust rating. Na karma. Okay. Ito yung sinabi, Manila Bulletin. Sabi ng Manila Bulletin, thank you for your trust. Nasabi nila ito dahil pumapangalawa sila sa maraming nag-trust sa kanilang balita. Manila Bulletin is the most trusted broadsheet in the Philippines according to the 2022 Reuters Institute report for the study of journalism, which is a part of University of Oxford. Okay? So hindi ito basta-basta na study. Okay? University of Oxford na itong nag-study. Hindi, walang bias to na study at research. Okay? Manila Bulletin is also the second most trusted news organization. Okay, yan ang kanilang balita ng Manila. Kayo nang humusga if tama ba ang mga sinasabi ng Manila Bulletin sa kanilang sariling media. Okay, media network. Most trusted news organizations according to Reuters Institute for the Study of Journalism Digital News Report 2022. Ang nangunguna, GMA New Network, 70% ang maraming nag-trust sa kanilang network. Okay, yung pink or red ba yung nakalagay, no? Yan ang mga trust. Yung nasa gilid, yung blue or aqua blue, yan ang mga hindi nag-trust sa kanilang channel. Okay? So GMA Network 70, Manila Bulletin 66, Philippine Daily Inquirer 65%, Super Balita DZBB 65%, The Philippine Star 64%, Teleradio 63%, TV5 63%, DZRH 63%, Regional or Local Newspaper 60%, Radio Pilipinas 59%, PTV 58%, Sunstar 55%, ABS-CBN 52, Abante Tonight 47, Rappler 46. Ayan, ABS-CBN at Rappler nasa pinakahuli. Ito yung mga ayaw kay Bongbong Marcos. Ito yung aqua blue na numbers ay don't trust, no? Yung mga taong hindi nag-trust. Ang ABS-CBN got 27. Rappler 32, ang laki-laki ng mga numbers na hindi naniniwala sa kanila. Okay? So, ABS-CBN at Rappler, pinaka-last sa listahan. Ang tanong
ko sa inyo mga audience ko dito, tama lang ba ang rank na ito? Agree ba kayo sa balita na ito na ang ABS-CBN, ang Rappler, ang pinaka last na walang konti lang ang naniniwala. Wala nang, sabihin na natin wala nang naniniwala sa kanilang mga balita. Libre kayong mag-comment, react sa comment section natin. Okay? Comment kayo kung tama ba itong last sila. Okay? Para sa akin, no? Mag-analyze tayo. Okay? Mag-analyze tayo. Bakit itong ABS at ang Rappler na nasa last sila? Mag-analyze ako bilang isang ordinaryong Pilipino. Okay? This is my own analysis, own observation. Okay? Kasi meron naman tayo na kanya-kanya. Ako nagva-vlog ako dito. So ito yung own analysis ko. Okay? Baka siguro totoo ito na sila yung pinaka-last, ABS at Rappler, kasi pwedeng, okay, hindi ko na sinasabing ito yung ano talaga ha, pwedeng bumababa ang kanilang trust rating kasi siguro bias sila sa kanilang reporting. Pwede yan, di ba? Pwede yan. Pwede yan kasi it will really matter sa kanilang study ng University of Oxford, no? Sa kanilang mga tanong-tanong sa mga tao ba na posibleng bias sila. Okay? Hindi ko sinasabing bias ang ABS at ang Rappler ha. Pero ito ang mga possible reason bakit bumababa. Okay? Analysis ko lang ito. O maling impormasyon na ibinigay nila during sa kanilang balita. Posibleng merong mga maling impormasyon. Okay? Matatandaan natin ang mga audience ngayon ng social media at television, marami nang naniniwala sa mga vloggers compare sa mga mainstream media. Kasi yung mainstream media sometimes, like for example, yung campaign rally ni Leni Robredo, sabi nila marami raw tao yung nag-rally doon sa Cebu. Ngunit na-videohan ng mga vloggers na konti lang pala. Yung mga ganoon bang mga issues ba? No? Pwedeng masasabi natin na bumababa ang rating ng ABS-CBN at ang Rappler dahil sa mga maling impormasyon. Okay? Hindi ko sinasabing lahat ng kanilang impormasyon ay mali. Pero posible itong ganito ang mga nangyari, okay, sa kanilang study. Okay? At isa sa dahilan na bumaba ang kanilang trust rating ay yung kanilang mga reporters. Maraming galit sa kanilang reporters. Example lang ito ha. Like for example si Karen Davila. The way Karen Davila na mag-interview ng mga yung mga political personalities, no? Medyo yung mga report ni yung mga interview ni Karen Davila controversial, di ba? Parang si Karen Davila grabe magtanong, di ba? So siguro mga ganun. So sa side naman ng Rappler, si Pia Ranada, na alam naman natin na maraming nakukulitan nito kay Pia Ranada. So one factor na bumababa ang kanilang trust rating ay yung mga kanilang characters ng kanilang mga reporters. Pwede rin yan, ha? Ano lang ito? Analysis ko lang ito, ha? Observation ko lang ito. At higit sa lahat, pwede rin na bumababa ang kanilang rating dahil sa kanilang mga violations. Okay, na alam naman natin yung Rappler, natanggal na yan sa television, no? Sa mga kanilang violations ng ownership, no? Na hindi pwede yung nag-owner yung foreign, di ba? At saka itong ABS-CBN, maraming violations ang ABS-CBN sa mga latest na investigasyon ng Congress, di ba? So baka ito yung naka-pull down sa kanilang masasabi nating trust rating na naghuli sila sa rating ngayon. Okay? Most trusted news organizations. Ang GMA nag number 1, pero ang ABS-CBN at ang Rappler ay pinaka-last. Okay? Ngayon, ang tanong,
makakabalik pa ba sila sa kanilang reputasyon? Makakabalik pa ba sila na marami ang maniniwala sa kanilang reporting? Yan ang tanong. Okay? Libre kayong mag-comment, react kung makakabalik pa ba sila sa kanilang trust issues. Mag-comment, mag-react, babasahin natin yan. Okay? So, para sa akin naman, on analysis, mag-komentaryo ako dito bilang isang ordinaryong Pilipino. Mag-react ako bilang normal netizen sa Pilipinas. Okay? Para sa akin, this is my observation. On suggestion, no? Hindi ako magmamagaling dahil hindi ako political expert, hindi ako journalist, no? Akin, own analysis ko lang ito bilang isang normal, bilang ordinaryong Pilipino. Sa akin lang to, own opinion ko to. Pwedeng babalik ang kanilang trust if magbabago sila. Yun ang number one, no? Pwedeng babalik yan if magbabago sila. At if patas sila sa kanilang pagbabalita, no? Dapat kasi yung media nasa gitna ka lang, no? Nasa gitna ka lang. Dapat pakinggan nyo yung, for example, yung kay BBM, no? Kung puro na lang mga kamalian, yung mga history lang ng mga Marcoses ang lagi nyo yung in-emphasize, magiging bias ka dyan. Dapat pakinggan nyo both sides, yung side ni Bongbong Marcos at yung side ng mga nagreklamo kay BBM. Example lang yan, ganun ba? Dapat patas kayo sa pagbabalita. Okay? At ito yung last. I-correct nila ang kanilang mga violations, no? If makorek nila ang kanilang mga violations, mga tax, kung ano mang issue ang nasa kanilang network, itama nila ang mga mali nila, then siguro yung tao unti-unti na maibalik yung trust ng taong bayan. Okay? Yun lang aking observation. Ito yung mga observation ko. Okay? So, dito ko lang masasabi na pwede silang makabalik na maraming mag-trust sa kanila. Pwede ring lumalala ito if hindi sila magbabago. Okay? So, if matatandaan natin, itong Rappler at itong ABS-CBN, ito yung mga mainstream media na ayaw kay BBM. No? Laging tinatag nila si BBM na diktador, anak ng diktador, ganun. Diba? Lagi yung kapag may reporting tungkol kay Bongbong Marcos, lagi nilang parang kinukontrol nila or mina-mindset na nila ng taong bayan na anak ng dating diktador Bongbong Marcos, na si Ferdinand Marcos, parang ganun ba, no? So that's one of the reason na talagang maraming magagalit sa kanilang network, no? Ako nag-comment react ako dito ngayon, hindi ko sinasabing tama ako. Ito analysis ko lang ito. Okay? Observations ko lang ito. Pwede akong magkamali dito. Okay? But ako as a vlogger, no, itong mga comment at reaction ko, raw ito. Hindi ito fake, raw. Raw meaning kung ano yung nafe-feel ko, ilalahad ko. Yun ang kaibahan ng vlogger at yung journalist, no, ng mga reporter sa mainstream media. Kami na ma-express namin ang aming opinion. Kung ano yung pag sinabi naming ayaw namin yan, ayaw talaga namin yan. No? Pero hindi ibig sabihin na bias rin kami kasi kung merong magandang nagawa yung isang balita natin, ilalahad natin yan. Okay? So, pero most likely ang vloggers talagang aamin yan kung sino ang kanilang susuportahan na politiko. No? Hindi kagaya ng mainstream media na hindi aamin yan. Pero makikita mo na lang sa kanilang mga reporting na nagiging bias sila. Buti na lang sa amin kasi umaamin kami. Di ba? So, kami ang nakaiba sa amin, ang yung vloggers, kung ako, matatawag ako na BBM vlogger. So, yung mga audience ko, BBM vloggers. Okay? So, yung mga ayaw kay BBM, so huwag kayong manood dito. Ganun yan Pero yung mainstream media, ano yan lahat yan. Hindi nyo kasi sinabi na isa kayong Leni Robredo
news organization. Kaya lahat ng audience sa iyo mga hindi kasi yan media kayo, meaning nasa gitna kayo. Wala kayong pinapanigan. Kaming mga vloggers, meron kaming pinapanigan. Kasi vlogger kami ng nagba-vlog ako na ipaglaban ko ang pagtanggol ko ang mga paninira nila kay BBM. Aminin ko yan. Pero yung mga kalaban rin ni BBM, if meron ding magandang magawa, i-acknowledge natin yan. Ganon yung mga vlogger. So, ayan guys, mag-comment react kayo dito sa balita natin tungkol dito. If tama ba itong ABS-CBN at ang Rappler na pinaka-last sila sa most trusted news organization sa Pilipinas. Okay? So, hanggang dito lang itong video na ito. Mahalin natin ang Pilipinas. Patuloy nating ipagtanggol itong si BBM at si Inday Sara. See you in my next video and God bless everyone.